Galing probinsya si Mila. Tahimik ang buhay niya at ang tanging pangarap lang makahanap ng maayos na trabaho. Sa tulong ng kaibigan, nakapasok siya sa isang malaking mansyon bilang katulong. Malaki ang sahod, pero kapalit nito ay ang halos araw-araw na pangaalipusta ng masungit nilang donya. Akala ni Mila, titiisin na lang niya ang lahat para sa pamilya. Pero hindi niya inaasahan na mahuhulog ang loob niya sa anak ng donya. Mahal rin siya ng binata, pero isang gabi, nahuli sila ng mismong ina nito. Walang awa siyang pinalayas, parang basurang itinapon. Pero pagkalipas ng ilang taon, nagbalik si Mila at ngayon hindi na siya ang dating katulong. Siya na ang may hawak ng alas at ang dating donya na matapobre. Luluhod, magmamakaawa at matitikman ang tunay na ganti. Malalim munang napabuntong hininga si Mila bago nag-doorbell sa harap ng mansyon kung saan siya magtatrabaho. Sa tulong ng kaibigan niya, nakapasok siya roon. Noong saglit itong nagbakasyon sa kanila, ay nangako ito sa kanya na kapag may bakante, ipapasok siya nito. Tumupad naman si Lisa sa binigay nitong pangako sa kanya. Ikaw ba ang bagong kasambahay? Istriktong tanong ng gwardya. Opo kuya, ako nga po. Muli pa siyang pinagmasdan ng lalaki. Binuksan nito ang gate at pinapasok na siya sa loob. Mabuti na lamang at hindi mabigat ang daladala niyang bag kasi kung mabigat, mahihirapan na siyang maglakad. Lisa, may humarang sa daraanan ni Mila kaya hindi siya nakadiretso kay Lisa. Sabi sa akin ni Lisa ngayon ang dating mo. Kung dumating ka at nakaalis na ako, hindi na kita tatanggapin iha. Pinagmasdan siya ng ginang mula ulo hanggang paa, tsaka nito binalingan si Lisa. Ituro mo sa kanya ang lahat ng dapat niyang malaman. Walang labis, walang kulang. Matapos sabihin yun, nilagpasan na siya nito't umalis na. Lisa, yun ba ang donya? Oo Mila, siya si Donya Beatriz, ang amo ko. Pagpasensyahan mo na, malaki namang magpasahod yun. Ang problema nga lang, tsatsagain mo ang ugali. Ayos lang sa akin Lisa, basta may malaki akong maipapadala kila nanay. O siya, tara na, doon na tayo sa magiging kwarto natin. Oo nga pala magkasama tayong dalawa sa kwarto. Labis niyang ikinatuwa ang narinig, buti naman kung ganoon. Ano nga pala ang mga dapat kong malaman? Akmang palabas na ng silid pero natigilan si Lisa, humarap ito sa kanya. Una, ayaw ng donya sa tatanga-tanga. Napakaikli daw ng pasensya niya. Pangalawa, ayaw niya sa tamad at nasasayang ang kanyang pinapasahod. Pangatlo, ayaw niya sa malalandi na sasadyaing akitin ng pinakamamahal at nag-iisa niyang anak. Natawa na lamang si Mila sa huling narinig niya. Madali lang yang huli. Ngunit seryoso siyang tinignan ni Lisa, kaya mabilis siyang napalunok. May mali ba siyang nasabi? Nasasabi mo lang yan dahil hindi mo pa nakikita si Senyorito Rafael. Baka kapag nakita mo, malaglag ang panty mo. Hindi na siya umimik pa. Sumunod na lang sa kaibigan na lumabas na ng silid. Oo nga pala, saan ang toka ko? Ikaw ang magiging tagalinis ng kwarto ni Sir Rafael at kapag tapos ka na, pwede ka nang tumulong sa iba. Tumango siya bilang tugon. Pagbaba ay sa kusina sila nagdiretso. Inalala kasi ng kaibigan na baka hindi pa siya kumakain. Sure ka ba na hindi ka nagugutom? Mahaba ang naging biyahe mo, di ba? Ilang oras din yun. Kumain naman ako bago umalis ng bahay. Pagtatanggi niya pa rin, nakataas pa ang isang kamay niya. Nagkibit balikat ang kaibigan. Ikaw ang bahala, nang bigla itong mapatingin sa cellphone. Ay, nag-text si Manang, sundan ko daw siya. Dito ka muna Mila, huwag kang mag-alala sa ibang kasambahay dito. Mababait naman sila, ang amo lang natin ng dragon. May sasabihin pa sana siya, kaso ay bigla na lamang umalis si Lisa. Ano nang gagawin ko ngayon? Medyo nahihiya pa siya kaya hindi makalabas sa kusina. Habang naghihintay sa pagbabalik ni Lisa, doon siya naghanap ng maaaring gawing trabaho. May nakita siyang parte na hindi masyadong napunasan ng ayos, kaya siya na mismo ang nagpunas. Bago ka rito, napalingon si Mila sa lalaking kakapasok lang ng kusina. Hindi niya magawang sagutin ang tanong dahil sa nanatiling awang ang labi niya habang nakatingin sa lalaki. Miss, ang tanong ko, bago ka ba rito?
Opo. Sa wakas ay nagawa rin niyang sumagot. May itatanong sa kanya ang lalaki. Kaso may tumawag dito, kaya muli siyang naiwang mag-isa sa kusina. Maya-maya pa, bumalik na si Lisa kasama ang isang may katandaang babae. Siya ba ang inirekomenda mo, Lisa? Tanong nito sa kanyang kaibigan. O humanang, proud pa itong umiti. Ngunit ang matanda ay napailing na lang na ikinataka naman ni Lisa maging siya. Pero ito lang ang may lakas loob na magtanong. Bakit ho? May problema po ba? Hindi malabong magustuhan siya ni Senyorito Rafael. Tumingin sa kanya si Lisa, kaya napuno siya ng pagtataka. Manang, huwag kayong magsalita ng ganyan. Ayokong mapahamak ang kaibigan ko. Sinasabi ko lang kung anong nakikita ko. Maganda ang kaibigan mo at ang mga tipo niya ang nagugustuhan ni Senyorito. Tumalikod na muna ang matanda at iniwan silang dalawa. Naiwan tuloy si Mila na napapadasal na sana hindi magkatotoo ang sinabi ng matanda. Hindi pag-ibig o kung anuman ang ipinunta niya doon, kundi ang trabaho. Ma'am, maawa po kayo sa akin. Hindi ko po sinasadya. May pamilya po akong binubuhay. Katatapos lang ni Mila maglinis ng kwarto ni Senyorito Rafael, pero pagbaba niya, iyon na ang agad na bumungad sa kanya. Ang mga kasamahan niyang katulong pati si Lisa at Manang Rusing ay walang magawa. Nakatayo sa isang tabi at nanonood lamang. Hindi ba't sinabi ko na ayoko ng tatanga-tanga? Pero anong ginawa mo? Sinunog mo ang kabibili ko lang na damit. Para yun sa party ng amiga ko. Sabi ko'y ayusin mo ang pagpaplansya. Pero sinunog mong boba ka. Dinuro nito ang noo ng kawawang katulong. Gamit ang daliri, itinulak din iyon, tsaka ito umayos ng tayo. Nagsasayang ako ng oras sa'yo. Gusto ko pagbalik ko dito'y wala ka na. Dala mo na ang lahat ng basura mong gamit o ipapakaladkad kita sa guard. Lumabas na ng mansyon ng Donya. Ang kawawang katulong, naiwan sa sahig na umiiyak. Walang gustong lumapit o dumamay dito. Dahil kung may gagawa nun, tsak na may magsusumbong. Natahimik ka dyan. Naitanong ni Lisa nang nasa may kusina na sila. Katulong sila ni Manang Rusing sa pagluluto. Tapos na kasi silang dalawa sa kanilang mga dapat na toka. Ganun ba talaga siyang magalit? Oo, ganun. Kaya dapat ingat talaga sa mga kilos kung ayaw nating mangyari sa atin ang napanood natin kanina. Tugon ni Lisa sa kanya, samantala si Manang Rusing ay tahimik lamang. Pero hindi naman niya nagawang tanungin pa. Manang, pwede ko ba siyang hiramin? Sumilip sa may kusina si Senyorito Rafael. Napuno ng kaba si Mila dahil sa kanya lang naman nakatingin ng lalaki. Bakit po, sir? Natatarantang tanong ni Manang Rusing sa binata. May mga binili kasi ako. Magpapatulong lang akong iakyat. Tulungan mo na si Senyorito, Mila. Utos ni Manang kaya sumunod siya. Nagkatinginan pa silang dalawa ni Lisa. Tila ba may pag-aalala naman ito sa kanya. Takang-taka si Mila kung bakit kailangan pang bumili ng lalaki ng mga chichirya. Gayong ang dami naman nilang stock sa bahay. Pero wala siyang choice kundi bitbitin ng isang paper bag na punong-puno ng laman. Lalabas na po ako, Senyorito. Anya at tumalikod na sa lalaki. Ikinagulat ni Mila nang bigla siyang hawakan ng lalaki. Hindi lang iyon, isinandal siya nito sa pader habang ito ay nasa harap niya kaya sobrang lapit nila sa isa't isa. Kung nakikita lang silang dalawa ng ina nito, tsak na matutulad na siya sa kawawang katulong kanina. Senyorito, may mga kailangan pa po akong gawin. Hindi siya makatingin sa mga mata nito. Relax, mag-uusap lang tayong dalawa. Anong pangalan mo? Mila ho ang pangalan ko. Ngayon, pwede niyo na ho ba akong palabasin? Ngumiti ang lalaki ng nakakaloko. Paano kung ayoko? Paano kung gusto ko munang halikan mo ko? Hindi niya alam kung nagbibiro ba ito o ano, pero gusto niyang malaman ng kausap na hindi pa kikipaglandian ang ipinunta niya doon. Hindi po ako Sinakop ng labi ni Senyorito Rafael ang kanyang labi, kaya hindi niya nagawang tapusin ang sasabihin. Matapos ang ginawa nito, malakas niyang naitulak ang lalaki. What? It's just a kiss. Marami nga sa inyong nagpapabayad pa. Tumatawa nitong ani. Pues hindi ho ako katulad nila. Trabaho lang ang pinunta ko rito. Bukod doon ay wala na. Maiwan ko na ho kayo. Tuluyan niya nang iniwan ng amo sa loob ng silid. Kaya si Rafael, naiwan sa silid nito
na napapahawak sa kanyang labi. Dama niya pa rin doon ang labi ng bago nilang katulong. May sarili siyang dahilan kung bakit niya ginawa yun. Dahil sa naranasan niyang panluloko noon ng ibang babae, tingin niya ay katulad din iyon ni Mila. Matapos makuha ang nais ay iiwan na siya. Yun ang patutunayan niya, kaya hindi pa iyon ang huli nilang pagtutuos ni Mila. Pagbalik naman ni Mila, pinilit niyang umakto ng ayos sa harap ni Lisa at ni Aling Rosing. Hindi na rin niya sinabi pa ang ginawa ng kanilang senyorito. Sisiguraduhin niya rin naman na hindi na iyon mauulit. Ayaw niyang mawalan agad ng trabaho at higit sa lahat ang mapahiya sa harap ng maraming tao. Ngunit bakit ganun? Siya na nga ang umiiwas, ngunit ang senyorito pa talagang lapit ng lapit sa kanya. Mabuti na lang at palaging wala ang ina nito at ang iba abala naman sa kanilang mga trabaho. Kailan niyo ho ba ako titigilan? Diretsahan niya ng tanong sa lalaki. Matapos niyang linisin ang kwarto nito na paulit-ulit lang nitong ginugulo para kanyang ayusin. Paano kung wala akong balak na tumigil? Napahilot na lamang si Mila sa kanyang sentido. Tila ba sumasakit ang ulo niya dahil sa nangyayari? Hindi ko ho alam kung anong trip niyo sa buhay, pero wag naman sana kami na gusto lang magtrabaho ang pagtripan niyo. Anya at tinalikuran na si Senyorito Rafael, ngunit narinig niya pa ang pagtawa ng lalaki. Kaunti na lang talaga, iisipin niya nang namana nito ang masamang ugali ng ina. Ilang araw pa ang lumipas at nakakaisang linggo na siya at mahigit sa mansyon. Ngunit ang lalaki, wala talaga siyang balak tigilan. Mabuti na nga lang at hindi sila nahuhuli ng ina nito. Senyorito, parang awa niyo na ho. Tigilan niyo na ako. Hindi ako interesado sa inyo o sa kung anumang gusto niyong mangyari, kaya pwede ba tama na? Anya nang tuluyan na siyang maubusan ng pasensya. Walang naisagot ang lalaki kaya tinalikuran niya na ito. Lingid sa kaalaman ni Mila na ang lalaking iniwan niya sa loob ng silid ay natahimik para bang may napagtanto ito. Isang gabi, lumabas si Mila sa may hardin para tawagan ng nanay. Hindi naman kasi po pwede na araw-araw katawagan niya. Noong isang araw pa nga ata ang last na tawag na dito. Kahit na hindi pa naman ganoon katagal na nalalayo, miss niya na rin kasi ang mahal na ina. Hello, Nay. Kamusta ka dyan, anak? Ayos lang po. Ang babait po ng mga tao rito. Hindi niya sinabi pa ang nasaksihan niyang hindi kaaya-aya. Baka kasi mag-alala pa ito sa kanya. Mabuti naman kung ganun, anak. Basta kapag hindi mo na kaya, umuwi ka na lang dito sa atin, ha? Mas gusto ko pang ikaw ang nag-aalaga sa akin. Pinigilan lang ni Mila ang maiyak. Walang kaalam-alam na may nakikinig sa usapan nilang mag-ina. Ang kinaiinisan niya pang lalaki na kanina, sinundan siya ng makitang palabas. Ngunit sa galing nitong magtago, hindi niya nakita. Sige Nay, bye na po. Tulog na po tayo. Medyo nagtaka pa si Mila matapos patayin ng tawag dahil parang may gumalaw sa may halaman. Pero baka dulot na ng antok yun, kaya pumasok na siya ng mansyon para matulog. Kinabukasan, nagulat na lang si Mila. Hindi siya ginugulo ng kanilang senyorito na siya namang ikinatuwa niya. Sumapit ang tanghalian, sabay na nagtanghalian ng mag-inang Rafael at Beatrice. Panay nga ang kwento ng ginang, ngunit ang anak nito tahimik lang na kumakain, hindi nagbibigay ng comment. Son, what do you think? Handa ka na bang i-take over ang kumpanya? Bago pa mawala ang daddy mo, yun ang gusto niya. Hanggang sa nawala siya kaya ako ang pumalit. I think it's time na ikaw naman ang... Tumayo ang Senyorito Rafael nila na tila ba nawalan ito ng ganang kumain ng mga oras na iyon. I think I'm full, Mom. Excuse me. Naiwan tuloy ang donya na mainit ang ulo. Alam naman nilang lahat ang gagawin. Agad silang umalis sa paligid nito. Nang nasa may kusina na sila ni Lisa, bigla na lamang nagsalita si Manang Rosing kaya natuon ang atensyon nila dito. Nauulit na naman ang nangyari noon. Nangyayari na naman ang hindi dapat. Manang, anong ibig niyong sabihin? Sa kanya dumako ang tingin ni Manang Rosing. Medyo kinabahan tuloy siya dahil doon. Gusto niyo bang malaman kung bakit ayaw pamunuan ni Senyorito Rafael ang kumpanya nila? Kung siya hindi interesado, si Lisa ay sobrang interesado. Bakit nga ba, Manang? Ang swerte-swerte niya nga dahil doon, di ba? Napailing si Manang Rosing. Dahil ayaw ni Senyorito na makasal siya sa babaeng hindi niya gusto.
Alam niyang sa sandaling tanggapin niya ang pwesto, panahon na rin yun para magpakasal siya sa kauri nila. Bakit ba ayaw niya sa kauri nila? Tanong pa rin ni Lisa na nalilito, habang siya'y tahimik lang at hinihintay ang sagot ng matanda. Sinabi ko na sa inyo, di ba? Ang mga tipo ni Mila ang gusto ng senyorito. Mga simpleng babae lang. Ngunit si Doña Beatriz, iba ang gusto at sumasalungat sa makakapagpasaya sa kanyang anak. Bawat salitang binibitiwan ni Manang Rosing, hindi malaman ni Mila kung bakit kinakabahan siya. Gayong alam niya namang hindi siya gusto ni Senyorito Rafael. Pinagtitripan lang siya ng lalaki na ngayon, tinigilan na nito. Pero sana nga hindi, di ba? Samantala si Rafael, umalis ng mansyon, pinipilit burahin sa kanyang isipan si Mila. Ang babaeng noong una, gusto niya lang patunayan na katulad lang ito ng una niyang babaeng minahal. Ngunit mali siya dahil ibang-iba si Mila kay Alina. Magkaiba ang dalawa. Mali ang ina niya at ang mga kaibigan sa sinasabi nilang pare-pareho lang ang babaeng mahihirap. Na sa una, paiibigin ka tapos kapag nakuha ka na, ay iiwan ka na. Alam niya sa sarili na gusto niya si Mila. Ngunit hindi niya alam kung paano aaminin yun pagkatapos ng mga ginawa niya. Nang araw na yun, walang choice si Mila kundi samahan ng Senyorito Rafael nila sa mall. May kailangan daw kasi itong bilhin. May karamihan kaya kailangan ng tulong. Pero ang ipinagtataka niya lang, pagdating nila sa mall, panay lang naman ang lakad nila. Mila, tumigil ito sa paglalakad kaya tumigil din siya. Humarap ang lalaki sa kanya. Gusto ko lang humingi ng tawad sa ginawa kong panggugulo sa'yo. Most especially sa ginawa kong paghalik. Para bang nabibingi siya ng mga oras na iyon. Totoo ba? Humihingi ito ng tawad sa kanya? Kalimutan na natin yun, sir. Please lang din po, huwag niyo nang uulitin pa ang mga ginawa ninyo. I promise, Mila. Para hindi questionin ang pagsama ng lalaki sa kanya, bumili nga sila. Ngunit ang binili naman ni Rafael ay regalo daw para sa mga katulong sa mansyon. Ang sa kanya nga lang ang naiiba dahil bracelet ang binili ng lalaki habang sa iba naman ay damit. Hindi niya naman magawang magtanong dahil ayon sa lalaki, mauubusan na sila ng oras at kailangan nang bumalik. Salamat ho dito, sir. Tuwang-tuwa ang mga katulong na katulad niya. Panay ang hinang bawat isa ng pasasalamat. Mabuti na nga lang at hindi nila itinatanong kung ano ang sa kanya. Matapos ipamigay ang mga binili, nagpaalam na rin ang senyorito nila na magpapahinga na raw. Habang siya, hinila ni Manang Rosing papunta sa may kusina. Bakit po, Manang? Anong ginawa niyo ni senyorito? Wala po, Manang. Nagpunta lang kami sa mall. Buong tapat niyang sagot, ngunit tila ba hindi naniniwala ang matanda. Iha, wala bang namamagitan sa inyo ng senyorito? Wala po, Manang. At bakit naman po magkakaroon? Anya kay Manang, nahilot nito ang sintido. Tila ba labis na problema ng mga oras na iyon. Matapos ang usapan nila, pinatulong na lang siya ni Manang Rosing sa kusina. Kinagabihan, sabay na naghapunan ang mag-inang Rafael at Beatriz. At gaya ng nakaraan, inopen na naman ang ginang na dapat ng pamahalaan ng anak ang kumpanya. Hindi lang yun, kailangan na daw nito ng kapareha sa buhay. Ngunit ang senyorito nila, tahimik lang at walang sagot. Ang malala habang abala ang iba, napatingin ito sa kanya. Upang makapag-isip-isip sa kung ano ba ang nangyayari, lumabas na naman si Mila ng gabing yun. Bakit ba ang hilig mong lumabas ng ganitong oras? Halos atakihin siya sa gulat dahil sa lalaki. Bakit alam niyong lumalabas ako ng ganitong oras? Paano kung sabihin ko na sinusundan kita? Ano na naman ba tong ginagawa niyo, senyorito? May bago ba kayong trip? Paano kung sabihin kong papasok na po ako? Putol niya sa kung anumang sasabihin ito, pero hindi ito natinag sa kanyang sinabi. Hinawakan siya nito sa kamay kaya napaharap siya dito. I like you, Mila. Pag-amin nito sa kanya habang titig na titig sa kanyang mga mata. Mabilis niyang binawi ang kamay mula sa lalaki, tsaka ito nagmamadaling iniwan sa hardin ng mansyon. Nang makapasok, napahawak na lamang si Mila sa kanyang dibdib. Sobrang bilis kasi ng tibok ng kanyang puso. Gusto niyang isipin na nagbibiro lang ng amo. Ngunit kitang-kita niya sa mga mata nito kanina ang senseridad. Kaya napakalabong nagbibiro lang.
San ka galing, Mila? Tanong ni Lisa nang makabalik siya sa kwarto nilang dalawa. Mabuti na lang talaga at magaling siyang gumawa ng dahilan. Uminom lang ng tubig. Bigla kasi akong nauhaw. Naniwala naman ang kaibigan. O sige na, matulog ka na rin. Maaga pang trabaho bukas. Muling ipinikit ni Lisa ang mga mata. Siya naman ay natulog na rin. Kinabukasan, nagising pa rin ng maaga si Mila dahil yun naman ang kailangan. Patungo na sana siya ng kusina nang biglang may humila sa kanya at dinala siya sa isang gilid. Sisigaw na sana siya. Mabuti na lang at natakpan nito ang kanyang bibig. Hey, it's just me. Pagpapakalma nito sa kanya. Good morning. Bati pa nito nang may ngiti sa labi. Pinakawalan na din siya. Mahina niyang naitulak si Senyorito Rafael palayo sa kanya. I'm sorry, natakot ba kita? Hindi naman kasi kita pwedeng batiin sa harap nila dahil hindi pa naman tayo. Umirap si Mila bilang tugon. Mas gumaganda ka kapag nagtataray. Hindi magiging tayo, senyorito. Tutungo na dapat siya sa may kusina, ngunit inilapit pa nito ang labi sa may tenga niya, tsaka ito bumulong. Huwag mong pangunahan, Mila. Malay mo magising ka na lang na gusto mo na rin ako. Nagpatuloy nga sa pangungulit kay Mila si Senyorito Rafael. Walang araw na hindi siya makakatanggap dito ng good morning, afternoon at good evening. Kapag nga may pagkakataon na nga silang dalawa lang, panay din ang papuri nito sa kanya. Mabutit hindi sila nakikita ng ina nito. Nakakasanayan niya na nga ang ginagawa nito sa kanya. Parang hindi kumpleto ang araw niya kung wala ang presensya ng lalaki. Pero syempre, hindi nito pwedeng malaman na naaapektuhan siya. Ngunit ng araw na yun, nagtaka siya kung bakit tila ba masaya itong nakikipag-usap sa cellphone sa isang babaeng nagngangalang Aryan. Sino ba ang babaeng yun? Teka, nagsiselos ba siya? Gayong wala naman siyang karapatan. Hanggang sumapit tuloy ang gabi, wala siya sa mood pero wala naman siyang mapaglabasan ng sama ng loob. Kaya tanging ang pagtingala sa langit ang kanyang kayang gawin. Gusto daw pero may ibang kausap na babae. Sus, sinungaling. Para siyang bubuyog na bubulong-bulong. Bakit? Gusto mo na ba ako para magselos ka? Napalingon si Mila sa taong nagsalita mula sa likuran niya. Laking gulat niya nang si Senyorito Rafael yun. Nakakahiya, talagang narinig pa nito ang paghihimutok niya. Ewan ko sa inyo, Senyorito. Papasok na sana siya pero napigilan siya ng lalaki sa pamamagitan ng pagyakap nito sa kanya. Nagsiselos ka ba, Mila? Gusto mo na rin ba ako? Natuod siya sa kinatatayuan niya. Wala ring salita na gustong lumabas mula sa kanyang bibig. Bitiwan niyo ako, Senyorito. Hindi, hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung gusto mo na ako. Tell me, Mila, sabihin mo sa akin habang nakatingin sa mga mata ko na hindi mo ako gusto. Pakakawalan kita't hindi naguguluhin pa. Ngunit imbis na sundin ang sinasabi nito, nagtitigan lamang sila. Unti-unti din itong inilapit ang labi sa kanya hanggang sa tuluyang naglapat ang kanilang mga labi. Ang pagtulak dito, hindi niya nagawa. Bagkus ay tumugon pa siya sa ibinibigay nitong halik sa kanya. You like me too. Hindi ka tutugon sa halik ko kung hindi mo ako gusto. Napaiwas tuloy siya ng tingin. Hinawakan nito ang baba niya para muling magtama ang mga tingin nila. Ngayong alam ko na gusto mo na rin ako. Mas lalong hindi kita titigilan. Girlfriend na kita. Ano? Bakit? Papayag ka bang basta-basta nalang halikan ng lalaking hindi mo boyfriend? Then boyfriend mo na ako. Kung gusto mong itago muna, ayos lang sa akin. Inaantok na ako. Pag-iiba niya sa usapan. Pinakawalan na siya ni Senyorito Rafael. Bago tuluyang hayaang magtungo sa kanyang silid, hinagka na muna nito ang kanyang noo. Simula ng gabing yun, naging ganap silang magkasintahan ni Senyorito Rafael na tanging silang dalawa lang ang nakakaalam. Naging patago ang relasyon nilang dalawa dahil sa kanyang kagustuhan. Tingin niya naman, alam ni Rafael ang dahilan. Sino ba namang hindi matatakot sa ina nito? Ngunit ang tao talaga, hindi sanay ng patago. Sa unang linggo, ayos lang sa lalaki. Ngunit nang sumunod ay hindi na. Gusto na nitong sabihin at ipaalam sa ina. Pero nadadaig si Mila ng takot. Hindi niya kaya. Natatakot siyang magaya sa mga katulong na nakita niya kung paano palayasin ng ina ni Rafael. Matagal na kitang pinagbibigyan. Pwede bang ako naman? Kumunot pa ang noo ni Mila sa narinig. Ano ba yun?
Wala kang kasama sa kwarto mo. Pwede bang doon ka sa kwarto ko mamaya? I respect you, Mila. You know that. Gusto lang kitang makatabi. Sa mahigit 1 buwan nilang relasyon, ngayon lang ito nagsabi, kaya bakit hindi niya pagbibigyan? Sige, pero aalis din ako agad kapag mag-uumaga na. Masaya siya nitong niyakap. Malakas din ang loob ni Mila dahil wala si Doña Beatriz sa mansyon at nasa business trip ito. Isa pa, maingat naman sila ni Rafael sa kanilang mga kilos. Magkatabi silang dalawa ni Rafael sa kama nang biglang humarap ito sa kanya na nakatingin lang sa kisame. Paano kung hinagka nito ang kanyang labi ng lingunin niyang lalaki hanggang sa lumalim ang kanilang halikan na maging siya hindi na mapigilan ng sarili na malaya na lang ni Mila na kinubabawan na siya ni Rafael. If you don't want this, you can stop me, babe. Anito habang nasa ibabaw niya. Ngunit hindi siya umiling at walang kahit anong sinabi. Bagkus ay siya pa ang humalik dito dahil gusto niyang maiparamdam sa lalaki na mahal niya nga ito. Nang mga oras na yon, nawala ang lahat ng takot ni Mila at pangamba. Basta ang gusto niya ay maiparamdam ang pagmamahal kay Rafael. Lingid sa kaalaman ng 2 taong nagniniig na nakauwi na pala ang Donya at nakasanayan na rin ito na kada uuwi, sinisilip ang kanyang mahal na anak. Laking gulat ni Doña Beatriz sa kanyang nasaksihan. Dahan-dahan lang ang kilos niya nang pihitin ng siradora ng pinto. Ngunit sa maliit lang na bukas ng pinto, malinaw niyang nakita ang nangyayari sa loob ng kwarto. Ang kanyang mahal na anak, katalik ang isa sa mga hampas lupa nilang katulong. Kinaumagahan ay maagang gumising si Mila kahit na masakit ang katawan niya. Hindi na lamang siya nagpahalat at inayos pa rin ang kanyang kilos. Iniwan niya si Rafael sa kwarto nito bago pa sila mahuli ng Donya. Maiintindihan naman siguro siya ng lalaki. Maganda na yung nag-iingat. Laking pasasalamat niya na hanggang sa pagsapit ng tanghalian, wala namang nakakapansin sa kanya. Si Rafael naman, umalis at sinabing babalik din daw agad. Sadyang may kailangan lang ayusin, kaya kailangan din siyang iwan. Nang mga oras na yon, abala siya sa kusina sa paglalagay ng mga dilata sa tamang lalagyan. Katulong si Manang Rusing. Mila, pinapatawag ka ni Doña Beatriz, ang sabi ng isa sa mga katulong. Bakit daw? Maging ang matanda ay nagtaka. Nagkibit balikat ang napagutusan. Hindi ko rin po alam. Wala siyang choice kundi ang sumunod dito para malaman kung bakit siya ipinatatawag ng Donya. Bakit ho? Hindi pa natatapos ni Mila ang sasabihin nang biglang hilahin ng Donya ang buhok niya. Hindi lamang iyon. Tinulak din siya nito kaya bumagsak siya sa sahig. Ang kapal ng mukha mo, malandi ka. Pagkatapos kitang tanggapin dito at bigyan ng trabaho, ganito ang igaganti mo sa akin? Galit na galit si Doña Beatriz na kulang na lamang umusok ang ilong. Donya, hindi. Pumantay kay Mila ang Donya. Isang malakas na sampal ang ipinagkaloob nito sa kanya. Huwag ka nang magkaila pa dahil kitang-kita ko ang pangyari. Ng 2 mata ko kung paano mo inakit ang nag-iisa kong anak. Dahil mayaman siya at isa kang ambisyosang babae. Hindi makapaniwala si Mila sa kanyang narinig. Kung ganun, nahuli siya nito at si Rafael. Nakita nito ang naganap sa kanila noong nakaraang gabi. Akala pa naman niya'y kanina lang umuwi ang ginang. Bakit hindi ka makasagot? Dahil totoo? Totoong malandi kang babae ka? Na hindi dapat pamarisan. Ang akala ko pa naman ay iba ka. Ngunit nagkamali ako dahil patago ka kung trumabaho. Ang anak ko ang tinrabaho mo. Nagmamahalan kami ni Rafael, Donya. Matapang na sabi ni Mila. Tawa lang ang naging tugon ng ginang sa kanya. Tawa na nasundan lamang din ng tawa. Ano ka mo? At pinaniniwalaan mo naman ang aking anak na mahal ka niya? Pinaglalaruan ka lang niya dahil ayun ka, isa kang laruan. Nagkakamali po kayo, Donya. Mahal namin ang isa't isa. Hindi ka mahal ng anak ko, iha. At kung totoo man na mahal ka nga talaga niya, hindi ko hahayaan na magkatuluyan kayo. Saglit na nawala sa kanyang harapan ng Donya at pagbalik nito, may dala na itong isang bag galing sa isang katulong na pinahanda pa talaga nito. Ayan ang mga gamit mo. Lumayas ka dito. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang isang katulong ay may bag din na inaabot. Inihagis iyon ng Donya sa kanya. Ayan ang pera at lumayas ka na dito.
Hindi ko matatanggap yan. Walang katumbas na kahit anumang halaga ng pera ang pagmamahal ko sa anak nyo. Kunin ang pera. Utos ng Donya. Sumunod naman ang isang maid, habang ang iba nanonood lang sa kanya. Kung ganun ay makakalayas ka na. Itinayo siya ni Senyora Beatriz sa pamamagitan ng paghila nito sa kanyang buhok. Habang palabas sila ng mansyon, nadala-dala niya ang bag niyang may lamang gamit, hila-hila ng walang awang ginang ang buhok niya. Lumayas kang babae ka. Binitiwan lang nito iyon nang nasa labas na sila ng gate. Hindi ko maaaring iwan si Rafael. Malakas na tumawa ang Donya. Kung ganun, gusto mo bang mawalan ng anak ang iyong ina? Lumapit ito sa katabing guard. Mula sa guard, napunta ang baril kay Donya Beatriz. Itinutok iyon ng Donya kay Mila na nakaupo pa rin sa semento. Sige, huwag kang umalis nang mabawasan ang laman nitong bala at bangkay mo ang dumating sa iyong ina. Hindi na siya nakapagsalita pa. Napuno siya ng takot ng mga oras na iyon. Tara na sa loob, tapos na ang palabas. Ayan ito sa mga katulong na nagawang panoorin ang pagpapalaya sa kanya. Napatingin si Mila kay Manang Rosing na nasa may di kalayuan. Maging ito'y walang magawa para siya'y tulungan. Tumayo siya at puno ng sakit na tinignan ang matanda. Gustuhin man niyang ipaglaban ang pagmamahala nilang dalawa ni Rafael. Wala siyang magagawa. Ayaw niyang mawalan ng anak ang kanyang mahal na ina. At ang isang taong kasing sama ni Donya Beatriz, hindi magagawang magbiro. Kailangan niya munang lumayo. Pag-uwi ni Rafael, si Manang Rosing ang sumalubong dito. Senyorito Rafael, ang mami mo, pinalayas si Mila. Nahuli daw niya kayong dalawa kaya pinalayas niya si Mila. Kulang na lamang, maglupasay si Manang Rosing sa harapan ni Rafael. Sunod-sunod na napamura ang lalaki. Hindi dapat ako umalis. Kinailangan niyang umalis dahil inaayos niyang tungkol sa mga naiwang yaman ng magulang ng daddy niya na meron pala. Sadya nga lang na hindi agad na asikaso dahil natambakan niyon sa opisina ng abogado. Pero ngayon ay inaayos na. Kaya nga gusto niyang bumukod na silang dalawa ni Mila. Ngunit hindi naman niya inaasahan na pagbalik niya, hindi niya na madadatnan ng babaeng mahal. Teka, saan kayo pupunta, senyorito? Tanong ni Manang Rosing. Kay Mami Manang. Matapos makaalis ang amo, napa-sign of the cross na lang ang matanda. Nagdasal ito na sana, maayos ang magaganap na gulo. Ngunit malabo yun dahil ginawa na naman ng Donya ang ginawa nito noon. Si Mami. Mula sa loob ng conference room, narinig ni Beatriz ang boses ng anak. Natigil tuloy siya sa pakikipag-usap sa kanyang mga business partners. Bukas na lang natin ituloy ang meeting. Ngumiti pa siya sa mga ito na animoy walang demonyitang ugali na tinatago. Pinalayas niyo daw si Mila? Galit na tanong nito kay Beatriz. Hindi ko pinalayas ang babaeng yon. Tumanggap siya ng pera mula sa akin saan. Kaya hindi siya umalis. Sinong nagsabi sa'yo niyan? Ang konsentidor na si Rosing? Dapat lang noong una pa lang ay tinanggal ko na siya sa mansyon. Sunod-sunod na napamura si Rafael. Huwag niyo akong lolokohin, ma'am. Oo, si Alina mukha talaga siyang pera. Dahil tinanggap niya ang inalok niyo noon at umalis. Ngunit sa pagkakakilala ko kay Mila, hindi siya ganoong klase ng babae. Hindi siya mukhang pera, mami. Bakit ba gustong gusto mo ang mga muchacha? Una, ang Alinang yon. Ngayon ay ang Mila namang yon. Ano bang meron sa kanila? Dahil hindi sila katulad nyo. Isang malakas na sampal ang natanggap ni Rafael mula sa ginang. Anong sabi mo? Ang sabi ko hindi sila katulad nyo. Lalo na si Mila. May mabuti siyang puso. Hindi ko nga alam kung anong nagustuhan sa inyo ng daddy eh. Mukha kayong pera. Isang sampal ulit ang natanggap ni Rafael, ngunit hindi iyon nagdulot ng sakit sa kanya. Sige, sampalin niyo pa ako. Mas lalo niyong napatunayan na kayo ang kontrabida sa buhay ko. Hindi nakapagsalita si Beatriz. Natameme sa sinabi ng anak niya. Tinalikuran naman siya ni Rafael. Kung hindi niyo kayang maging masaya para sa akin, kalimutan niyo nang may anak kayo. Tsaka niya tuluyang iniwan ang walang pusong ina sa loob ng opisina. Bumalik si Rafael sa mansyon. Doon niya nalaman kay Manang Rosing ang buong pangyayari, kung paano walang awang pinalayas ng mami niya si Mila. Paulit-ulit naman niyang sinisi ang sarili na dapat ay hindi siya umalis. Ano hong naririnig ko na pinalayas raw si Mila? Napatingin sila ni Manang Rosing kay Lisa na kadarating lamang. Kinilangan kasi nitong umalis dahil nagkaroon ng emergency.
Tama ang narinig mo't kasalanan ko ang lahat. Paanong kasalanan niyo, senyorito? Si Manang Rosing ang sumagot doon. May namagitan sa kanilang dalawa. Nalaman ni Doña Lisa. Natampal ni Lisa ang noo. Bakit ba kasi ang best friend ko pa ang nagustuhan niyo? Naninisi pa nitong sabi kay Rafael. I don't need that. What I want to know is saan ba kayo nakatira ni Mila? Noong una, wala pang balak si Lisa na sabihin kay Rafael ang lugar kung saan sila nakatira. Ngunit nang takutin ito ng lalaki, napilitan ng sabihin. Salamat. Si Rafael na nagmamadaling umalis sa mansyon. Naiwan si Manang Rosing at Lisa na nagkatinginan lamang. Sa ngalan ng pag-ibig, naiiling pang sabi ng matanda. Tama lang din naman nahabulin ng Senyorito Rafael nila si Mila. Dahil hindi ito tulad ng unang babaeng nagustuhan ni Rafael na mukhang pera dahil naiiba si Mila. At nasaksihan iyon ni Manang. Naway hindi tuluyang masira ang pag-iibigan ng dalawa. Pagdating naman ni Mila sa probinsya nila, wala siyang inang nadatnan sa kanilang bahay. Maging ang tagapagbantay nito ay wala rin. Kaya agad siyang napuno ng takot at kaba. Akmang tatawag na sana sa mga pulis nang bigla namang may 3 lalaking pumasok sa loob ng bahay. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito? Sumama ka sa amin, miss. Hinihintay ka ng nanay mo at ng boss namin. At bakit naman ako sasama sa inyo? Dahil ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng boss namin. Si Don Facundo Asuncion ang iyong ama. At hinihintay ka na nila ngayon. Napaawang ang labi ni Mila sa narinig. Ano raw? Tagapagmana siya? Ibig sabihin ba noon, anak mayaman pala siya? Dinala si Mila sa isang napakagandang mansyon na kung tutuusin ay mas maganda pa at marangya sa pag-aaring mansyon ni Beatriz Tuason. Halos malula siya dahil sa chandelier na nakasabit, ngunit agad napukaw ang kanyang atensyon sa isang boses. Mila anak? Kaagad lumapit kay Mila ang nanay niya at siya'y niyakap. Anong ibig sabihin nito, Nay? Buhay pa pala ang tatay ko? Pero ang sabi niyo, nagsinungaling sa iyo ang inyong ina-iha. Ayaw sa kanya ng mami ko noon kaya pinalayas nito ang ina mo at pinagbantaan na papatayin sa sandaling hindi yun gawin. Ayun naman ang ginawa ng iyong ina, kaya nalayo kayong dalawa sa akin. Patawad na kung ngayon lamang ako. Maniwala ka man o hindi, ay kay tagal ko kayong pinahanap na dalawa. Ngunit kailan lang nalaman ng aking mga tauhan ang inyong tirahan. Napailing na lang si Mila, hindi pa rin makapaniwala. Pero bakit ang dinanas ng kanyang nanay ay kailangan niya ring danasin? Hinanap niyo kami para... Hinanap ko kayo anak upang maibigay ang nararapat na buhay sa inyong mag-ina. Lalo na sa iyo dahil ikaw ang nag-iisa kong tagapagmana. Kung ganun ay handa niyo kong tulungan. Kumunot ang noo ng Ginoo sa sinabi ng anak. Tulungan saan? Tulungan na pabagsakin ng babaeng tulad din ng ina ninyo. Kahit ano pa yan, handa akong tumulong sa iyo. Labis siyang nagbunyi sa narinig. Hindi po pwedeng palalagpasin niya lang ang lahat ng ginawa ni Doña Beatriz. Marapat lang na maturuan ito ng leksyon. At dahil kasama ni Mila ang kanyang ama sa mansyon nito, walang nadatnan si Rafael sa bahay nila Mila. Wala namang makapagsabi sa mga kapitbahay kung saan ba nagtungo ang mga ito. Labis na kabiguan ang nadama ni Rafael. Wala siyang kwentang lalaki. Hindi niya man lang nagawang ipagtanggol ang babaeng mahal at ngayon hindi niya alam kung saan ba hahanapin. Dahil wala namang ibang pupuntahan, bumalik din agad siya sa syudad para malaman kung ano ang nangyayari sa mansyon. Kinaumagahan saktong pagdating niya, pinalalayas ng kanyang ina, sina Manang Rosing pati na rin si Lisa. Hindi niyo na sila kailangan pang palayasin. Natigil si Doña Beatriz sa ginagawa. Nabaling ang atensyon nito sa anak. Kukunin ko sila. Natawa ang ginang. Kukunin mo sila bilang? Makakasama ko sa bahay, ma'am. Wala nang rason pa para manatili ako rito. At ang company ni Dad na naiwan, sa inyo na yon. Tara na po, Manang. Tumalikod na si Rafael. Sumunod dito si Manang Rosing at Lisa. Ngunit si Doña Beatriz, nag-iwan pa ng salita bago tuluyang makaalis ang anak. Hindi ka magiging matagumpay, Rafael. Sinisigurado ko yan sa'yo. Ngunit hindi na iyon pinansin pa ni Rafael. Nagpatuloy na lamang siya sa paglalakad. Salamat ho, senyorito. Kung hindi kayo dumating ay baka ano nang nangyari sa akin. Ngumiti pa si Rafael sa dalawa. Wala ho yun, kumpara sa pagiging mabuti ninyo kay Mila. Huwag kayong mag-alala, senyorito.
Naniniwala ko na kayong dalawa ng beshi ko ang nababagay sa isa't isa. Bakit anak? Anong atraso sa'yo ni Doña Beatriz Tuason? Siya ba ang sinasabi ng mama mo na amo mo? Siya nga po ang naging amo ko. Ngunit hindi lang para sa akin ang gagawin kong ganti, kundi para sa lahat ng mga katulong na walang awa niyang pinalayas dahil lamang sa maliit na pagkakamalit pamamahiya niya. Puno ng galit na ani Mila. Kung yan ang gusto mo, my daughter, I will help you. Madali lang naman yan dahil marami akong nalalaman tungkol sa kanya na labis na makakasira. But first, we have to make sure na sa susunod ninyong pagkikita, hindi ka na niya makikilala, hindi ka na niya maaapi. Ngiti ang sumilay sa labi ni Mila, ngunit nang sumagi sa isip niya ang mukha ni Rafael, mabilis na nawala ang ngiting yun. Ano kayang nararamdaman nito ngayon? Namimiss kaya siya nito? Naniniwala naman siyang muli silang magkikita. Sa ngayon, kailangan na muna niyang maturuan ng leksyon ng ginang. Ilang buwan na nagsanay si Mila para sa muli nilang paghaharap ni Doña Beatriz. Ang kanyang ama ang naging gabay niya. Tinuturuan siya nito at ng mga kinuha nito para sa ilang bagay. Ang nanay naman niya, todo support lang sa kanya. Samantala si Doña Beatriz, hindi pa rin matanggap na nagawa itong iwan ng kanyang anak. Kaya bilang ganti, ginagawa nito ang lahat para bumalik lang si Rafael. Alam nitong nagtatayo ng negosyo si Rafael, kaya inaalam nito ang lahat ng tungkol doon. Hindi hinahayaan na magkaroon ng investors ang sariling anak para lang mapatunayan na mali ang ginawa nitong pag-alis. Alam kong si Mami ang nasa likod nito. Galit si Rafael nang umuwi ito. Ano hong problema, senyorito? Tanong ni Manang Rosing na puno ng pagtataka. Wala pa rin nag-i-invest sa negosyo ko at alam kong si Mami ang nasa likod nito. Namomroblemang sabi tsaka siya naupo sa sofa. Wag ho kayong mawalan ng pag-asa. At si Mila hindi ko pa rin nahahanap. Baka ho nagtatago naman ang kaibigan ko kaya hindi nyo mahanap. Katwiran ni Lisa. Paano kung hindi? Na baka may masama nang ginawa si Mami sa kanya. Nagkatinginan si Lisa at si Manang. Think positive po, senyorito. Kung nandito si Mila, hindi siya matutuwa na makita kayong ganyan. Hindi na lang umimik si Rafael. Tumayo at iniwan na muna ang dalawa para magtungo sa kwarto niya sa itaas. Kailangan niya muna ng pahinga. Sana nga nagtatago lang si Mila. Kasi kapag ganun, magkikita pa silang dalawa. Hindi yung napahamak na pala ito. Nagsusugal din pala ang Donya. Hawak ni Mila na mga oras na yon ang mga kuha ni Doña Beatriz sa iba't ibang kasino. Sa litrato pa nga lang ay kitang-kita na agad kung gaano ito kalakas na magsugal. Yan ang libangan niya, my daughter. Sagot naman ng kanyang daddy. Mabutit hindi naapektuhan ng pamamalakad niya sa kumpanya. Isang folder ang inilapag ng daddy ni Mila. Kaagad niya namang sinuri kung ano ba ang nilalaman nun. Halos hindi siya makapaniwala nang makita doon kung magkano na ang utang ni Doña Beatriz dahil sa pagiging sugarol. Ganito siya kalala? Natatawa niya na lamang na tanong. What's your plan? Ipapamukha natin sa kanya na unti-unti nang mawawala ang yaman niya. Kinagabihan, nagpunta si Doña Beatriz sa kasino na madalas nitong puntahan. Marami din itong kaibigan doon at kakilala. Hindi naman ganoon kalala ang pagsusugal noon ng ginang. Ngunit nang iwan ng anak, tila ba na-adik ito at pangtanggal stress na rin. Mga amiga, bati niya sa mga ito ngunit hindi siya pinansin. Umupo na rin ang Donya para simulan na ang pakikipaglaro. Beatriz, may ibabayad ka ba kung sakali mang kami ang manalo? Natigilan ang ginang sa narinig. Sinasabi mo bang wala akong maipangbabayad? Galit na tanong sa kaharap. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Tumingin ito sa mga kasama. Wala naman sigurong may gusto na puro utang ang kalaro nila. Tapos kapag sila ang nanalo, walang pangbayad, hindi ba? Napatayo na ang Donya dahil sa insultong natatanggap nito ng mga oras na iyon. Kung ayaw nyo kong kalaro, hindi ko kayo pipilitin pero wala akong utang. Sabay talikod, doon na nagkwentuhan ng mga naiwan. Wala daw, patong-patong nga. Bulong pa ng isa sa katabi na natawa naman. Bumalik na sa paglalaro ang mga ito habang sa isang tabi, natatawa na lang si Mila. Nandoon siya kasama ang isa sa mga tauhan ng daddy niya at naririnig niya ang lahat, pati na rin ang naging reaksyon ni Donya. Hindi ito natutuwa kapag ginaganon ito, ngunit masaya kapag ginagawa naman sa iba. Asa ng fairness doon? Umuwi na tayo.
Utos niya sa lalaki. Habang sa mansyon ng mga Tuazon ay kulang na lang mabasag ang lahat ng gamit dahil sa galit ni Doña Beatriz. Mabuti na nga lang at magaling umiwas sa mga maid dahil kung hindi, natamaan na ang mga ito. Ikaw, ano pang ginagawa mo dyan? Bakit hindi mo ligpitin? Tinignan lang ang ginang ng katulong tsaka napunta ang tingin nito sa mga basag na piraso. Bakit hindi ho kayong magligpit kayong nagkalat niyan? Mababato sana ito, mabuti na lamang at nakaiwas. Sawang-sawa na din kasi ang babae sa Donya. Sobrang sama ng ugali. Okay na sa kanya yung hindi masyadong mataas na sweldo. Basta wag ang asawa ni Satanas ang kanyang amo. Diyan na ho kayo ma'am, layas na ako. Nagulat pa ang Donya nang makitang may nakahandang bag ang katulong. Sa inis, napasigaw na lamang si Doña Beatriz. Kinabukasan, naging balita ang tungkol sa pagiging sugarol ni Doña Beatriz. Maging kung magkano ang utang nito, sinabi rin sa telebisyon. Nang mapanood yun ng Donya, nagpuyos ito sa galit. Naibato pa ang remote sa pader kaya naman ito ay nasira. Ano itong nangyayari? Sinong kalaban kong may pakana nito? Animoy nababalo na ang ginang na kinakausap ang sarili. Samantala sa mansyon ng daddy niya, napapangiti na lang si Mila. Siguro naman napapanood na ng Donya ang balita. Ano naman kaya ang naging reaksyon nito sa napanood? Ngunit kahit na may napanood ng hindi maganda sa kanya, na maaaring napanood na rin ng iba, umalis pa rin ang Donya sa kanyang mansyon. Kaagad siyang nagtungo sa kanyang kumpanya kung saan kanina pa pala siya hinihintay ng kanyang mga investors. Anong ginagawa niyo dito? May halong inis niyang tanong sa mga ito. Hindi makakatulong sa amin kung patuloy kaming mag-i-invest sa kumpanya mo, Mrs. Tuazon. What? Pagkatapos ninyong makinabang? Nagkatinginan ang mga kalalakihang nandoon. Bukod pa doon matagal na rin naming tinitiis ang inyong ugali. Kung sana'y pumalit agad sa iyo ang anak mo, hindi ito mangyayari. Sunod-sunod na tumalikod ang mga Ginoo. Stupid people! Pagkatapos makinabang. Ma'am, ikaw, anong kailangan mo? Masamang tingin ang pinukol niya sa sekretarya. Magre-resign na po ako. Then go! Hindi ko kayo kailangan. Nagmamadali tuloy umalis ang natatakot na babae. Anong sunod mong plano, anak? Nabaling ang tingin ni Mila sa kanyang daddy. Bukas na bukas pupuntahan ko po siya. That's dangerous, baka anong gawin sa'yo ng babaeng yon? Hindi payag si Facundo sa gustong mangyari ng anak niya. Ano pang silbi ng mga bodyguard nyo kung ganun ho? Natameme ito sa sagot ni Mila. Isa pa, kailangan niya nang malaman kung sino pong nagpapahirap sa kanya. Baka mamatay na yun sa kakaisip. Napabuntong hininga na lang ang Ginoo. Hindi niya rin mapigilan ang anak niya. Kinabukasan, maagang nagising si Doña Beatriz. Panay ang tawag niya sa mga katulong, ngunit ni isa ay walang lumapit. Hindi katulad noon na isang tawag pa lang niya, nagkukumahog na sila para sundin lang ang kanyang utos. Nasaan na ang mga yon? Nilayasan na rin ako? Hindi naman sila kawalan, makakapal ang mga muka. Naupo siya sa sofa at sumandal. Teka ma'am, bawal pong pumasok. Napatayo ang Donya dahil sa babaeng walang pahintulot na pumasok sa kanyang mansyon. Habol-habol ito ng gwardya. Kamusta Doña Beatriz? Umawang ang labi ng Donya na siya namang kinatuwa ni Mila dahil yun talaga ang gusto niyang maging reaksyon ng ginang. Anong ginagawa mo dito? At saan ka nang hiram niyang mga suot mo? Gigil na tanong nito. Tumawa lang si Mila. Bakit? Hindi niyo ba matanggap na kapantay niyo na ako ngayon? Ay mali. Mas mataas na pala ako sa inyo ngayon. Akmang sasampalin si Mila ng Donya, ngunit nahawakan niya ang kamay nito. Wala kayong karapatan na saktan ako. Isa pa, hindi niyo na ako katulong. Sa kanya binitiwan ang kamay nito. Anong ginagawa mo dito? Sinasabi ko na nga ba't mukha kang pera? Sinong lalaki ang naloko mo? Malakas na tumawa si Mila, tsaka inilibot ang tingin sa mansyon. Nasaan ang mga katulong mong takot na takot sa'yo? Iniwan ka na rin? Alam ba nilang wala ka ng ipapasweldo? Sinamahan pa iyon ng tawa. Huwag mong sabihing, oo, ako ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa'yo. Ang saya-saya na ikaw naman ngayon ang nahihirapan. Walang iya ka? Sasaktan sana ng Donya si Mila, ngunit humarang ang bodyguard. Tinulak nito palayo sa amo ang ginang. Bakit hindi niyo matanggap? Na konti na lang ay mahirap na kayo? Na maging katulad na kayo ng mga taong inaapak-apakan niyo lang?
Bagsak na ang kumpanya mo. Hindi ka na tinitingala ngayon. Umikot pa siya sa ginang. Ito na ang karma niyo, Doña Beatriz. Mawawala ang lahat sa inyo. Malakas na tumawa si Mila, pero si Doña Beatriz unti-unting nanlumo hanggang sa nagulat na lang siyang lumuhod ito sa kanyang harapan. Oh, bakit kayo lumuluhod? Maawa ka sa akin, Mila. Huwag mong gawin to. Napuno ng galit ang mata ni Mila. Anong pakiramdam? Anong pakiramdam ng nagmamakaawa? Anong pakiramdam ng lumuluhod? Tumalikod siya saglit. Ngayon, kayo na mismo ang nakakaranas. Alam niyo na siguro kung gaano kahirap at kasakit. Maawa ka, Mila. Hindi ko kayo kakaawaan, Doña Beatriz Tuazon, dahil hindi niyo naman deserve yun. Isipin niyo na lang yan ang naramdaman ng lahat ng taong inapi niyo. Tuluyan ang naglakad si Mila, paalis kasama ang kanyang bodyguard. Narinig niya pang tinatawag siya ni Doña Beatriz, ngunit hindi niya na ito pinansin. Hindi dapat kaawaan ng tulad ng Doña, isang taong hindi rin naman marunong maawa. Sir, may naghahanap po sa inyo. Nasa opisina si Rafael ng mga oras na yon. Nang pumasok ang kanyang sekretarya. Sino raw? Pinapasok nito ang bisita. Good morning. Bati ng isang ginoo sa kanya na siya namang nagpakunot sa noo ni Rafael. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Gusto ko mag-invest ng malaki dito sa negosyo mo. Maupo po muna kayo. Puno ng sayang sabi niya sa ginoo. Pero maaari bang sumama ka sa akin para makausap ka ng anak ko? Ang totoo niyan, siya talaga ang gustong mag-invest dito. Ang sabi niya naging magkaibigan daw kayong dalawa. Ano ho bang pangalan ng anak niyo? Sumama ka na lang sa akin, iho. Total, saglit lang din naman. Sumabay na rin si Rafael sa sasakyan ng ginoo. Sa isang malaking mansyon tumigil ang sasakyan kung saan nauna siyang bumaba. Nasa loob ho ba ang anak niyo? Tara na at pumasok sa loob. Hindi pa man tuluyang nakakapasok, rinig na rinig agad ni Rafael ang boses na sobrang pamilyar sa kanya. Ngunit paano niya naman makakalimutan ang boses na yun kung yun ang boses ng babaeng mahal niya? Mila? Mula sa kanyang kinatatayuan, kitang-kita niyang nakikipagtawanan si Mila sa isang babae na sa tingin niya ay ang ina nito dahil magkamukha ang dalawa. Rafael? Gulat nitong sabi. Wala na siyang oras. Kagad siyang lumapit sa babae upang yakapin ito ng mahigpit. Rafael? Anong... Ako ang nagdala sa kanya dito, anak. Napatingin si Mila sa ginoo. Kung ganun ay tatay pala nito ang sumundo sa kanya. I'm sorry, Mila. I'm really sorry kung wala ko nung pinalayas ka ni Mommy. Hindi man lang kita na ipagtanggol. Pinakawalan niya din ito mula sa pagkakayakap. Galit ka ba sa akin? Matagal muna siyang tinitigan ni Mila bago nito sinagot ang tanong niya. Bakit naman ako magagalit sa'yo kung wala ka namang ginawang masama sa akin? Sa sobrang kasiyahan, muli niyang niyakap ang babae. Mila, sumama ka na sa akin. Pinagdikit niya ang noo nila. Hindi maaari. Ngunit may pagtutol agad. Hindi mo pwedeng basta nalang kunin ang aming anak. Kailangan mo muna siyang pakasalan, iho, bago mangyari ang iyong nais. Nagkatinginan silang dalawa ni Mila. Dad! Saway nito sa ama. Tama ang daddy mo, anak. Kailangan na munang makasal kayong dalawa. Yun ay kung papayag ang mami mo. Sang-ayon ng ginang sa asawa sabay tingin sa kanya. Matagal na po akong humiwalay kay Mami at tumayo sa aking sariling paa. Hindi ko po siya magawang iwan nun dahil nangako ko sa daddy ko na aalagaan ko siya. Pero hindi ko na po kaya. Pero ayos lang ba sa'yo, iho, na may malaking kumpanyang pamamahalaan ng asawa mo at may kahati ka sa oras niya? Diretsahang agad na tanong ng daddy ni Mila kay Rafael. Ayos lang sa akin, as long as na alam ko pong sa akin siya uuwi. Nagkatinginan ng mga magulang ni Mila. Sabay na lang na napangiti ang dalawa. Dad, usap po muna kami sa labas. Hinila ni Mila si Rafael patungo sa may garden nang sa ganon makapag-usap sila ng maayos ng silang dalawa lamang. Kaya pala wala ka nang magpunta ako sa mansyon nyo. Nagpunta ka dun? Oo, pinaalam ko sa ina mo na ako ang nasa likod ng lahat ng nangyayari sa kanya. Ikaw? Bakit, magagalit ka ba sa akin? Hindi, panahon na rin para matuto si Mommy. Pero nagtataka lang ako kung mayaman pala ang daddy mo. Bakit kinailangan mo pang pumasok sa amin bilang katulong? Tsaka lang siya lumabas nang pinalayas na ako ng mami mo. At di ba gaya ng una kong sabi, kailangan ko ng malaking pera para sa mga gamot ng nanay ko.
Napangiti si Rafael. Ang sabi ng daddy mo, gusto mo daw mag-invest sa negosyo ko. Sinabi niya yon? Naunahan pa ako. Ayaw talaga ni daddy na pinatatagal. Hindi man lang hinintay na ako mismo ang kumilos. Eh di kung hinintay ka pa niya, baka matagal pa bago muli tayong magkita. Oo nga pala, sinama ng Rosing at Lisa. Nasaan sila? Kasabay ko silang umalis. Kinuha ko sila sa bahay ko sa magiging bahay natin. Talaga? Napuno ng saya ang mata niya. Saan? Gusto ko silang makita. Hindi pa man nasasagot ni Rafael ang tanong niya, nagmamadaling pumasok si Mila sa loob ng mansyon para magpaalam sa kanyang mga magulang na may pupuntahan sila ni Rafael. Senyorito? Mila? Gulat na gulat si Manang Rosing nang muli siyang makita. Lisa! Lisa! Tinawag pa nito ang kaibigan niya. Mila? Ikaw ba yan, Mila? Nang hindi siya sumagot, dinamba na siya ng yakap ng kaibigan. Napangiti na lang si Mila habang yakap-yakap siya ni Lisa. Mas lalo kang gumanda. Sosyal ka na din. Pinagpalit mo ba si Senyorito Rafael sa isang sugar daddy? Sira ka talaga? Natatawang niya sa kaibigan. Pinunasan niya ang mga luha. Na-miss niya din kasi sila ng sobra. Kamusta ho kayo, Manang? Nilapitan niya si Manang Rosing na hindi makapagsalita. Mila, iha, pasensya na kung hindi niya na ito pinatapos. Basta niya na lamang niyakap ang matanda. Naiintindihan ko po kayo. Wala po kayong dapat na ipag-alala. Hindi ho ako galit sa inyo. Ngumiti pa siya kay Manang na nagpunas na rin ng luha. Nagkabalikan na kayo, Bes? Ang totoo niyan, plano na ho namin na magpakasal. Napapalakpak si Manang Rosing at Lisa. Maganda yan, sir, para magkaroon na kami ng batang aalagaan. Inirapan ni Mila ang kaibigan, ngunit tinawanan lang siya nito. Maging si Manang Rosing, tinutukso-tukso pa sila. Nang may tumawag kay Rafael, iniwan na muna siya nito sa dalawa. Nauwi tuloy sa kwentuhan. Natigil lamang sila nang bumalik si Rafael sa loob ng mansyon na tila ba problemado. Bakit? Anong nangyari? Puno ng pag-aalala siyang lumapit sa lalaki. Si Mommy nasa hospital. Nagkatinginan silang tatlo nila Manang Rosing. Si Lisa ay nakita niyang may binulong pang hindi magandang salita. Pupuntahan mo ba? Dito ka lang. Hindi, sasama ako. Tutol ni Mila sa gustong mangyari ni Rafael. Wala naman itong nagawa kundi ang isama nga siya. Habang lulan ng sasakyan, pansin ni Mila na kabado ang nobyo. Kaya pinagsalikop niya ang kamay nitong hindi ginagamit sa pagdadrive at ang kamay niya. Pagdating nila sa hospital, pareho silang aligaga. Batid niyang kahit na masama ang ugali ng ina ng nobyo, mahal pa rin ito ni Rafael. Dok, kamusta ang mami ko? Wala ba siyang nasasabi sa iyo, iho? Kumunot ang noo ni Rafael sa narinig. Maging siya, napuno rin ng pagtataka. Ano bang kailangan na sabihin sa akin, Dok? Iho, may stage 4 brain cancer ang mami mo. Nakailang kumbinsi na ako sa kanya na magpa-treatment na siya pero ayaw ng mami mo. Hindi pa naman malala at madadala pa daw sa iniinom niyang gamot. Kitang-kita ni Mila kung paano nang hina ang nobyo dahil sa narinig nito. Kanina ay nagpunta ako sa inyo para i-check up siya sana. Pero nakita ko siyang nagiinom at bigla na lamang nahimatay kaya dinala ko na dito. Pwede bang makausap ko na muna si mami? Tumango ang doktor. Rafael, my son. Puno ng saya nitong tinawag ang anak. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit hindi kayo tumigil agad sa pagtatrabaho? Pagkatapos niyong malaman na may sakit kayo. Ganun ba ka-importante ang pera sa inyo na pati kalusugan ninyo? Pinabaliwala niyo? Tawa ang naging tugon ng ginang sa sinabi ng anak. Anak, wala na rin naman tayong magagawa pa. Ito ang nakatadhana. Ito na ang karma ko. Ang lolo mo'y sakit rin ito. Ito rin ang ikinamatay at alam ko susunod na ako sa kanya. Gusto ko na ring makasama ang daddy mo. Napamura na lang si Rafael. Bakit ganyan kayo magsalita? Hindi pa ako kinakasal. Kaya bakit gusto niyo na agad na mawala? Hindi pa ako nakakabawi. Tumingin kay Mila ang ginang. Mila, iha. Salamat sa pagdating mo sa buhay naming mag-ina. At least kung mawawala man ako, alam ko na may mag-aalaga sa kanya. Alam ko na hindi mo pababayaan ang anak ko. Patawad sa lahat ng nagawa ko. Sana ay maging masaya kayong dalawa. Mapagbabayaran ko na ang lahat ng kasalanan na aking ginawa. Maging siya, naluha na lang din ang mga oras na yun. Napakabuti mong babae, iha. Mahalin mo't pangalagaan ang aking anak. Pinilit pa nitong umiti. Si Rafael naman, niyakap ang ina
na pinilit pa ang sarili na yakapin ng anak. I'm so proud of you, son. I'm sorry for all the things I've done. I'm sorry and I love you. Hirap na hirap nitong sabi hanggang sa bigla na lamang itong pumikit. Ma'am! Ma'am! Paulit-ulit na sabi ni Rafael, ngunit hindi na nagmulat pa ng mata ang Donya. Niyakap niya naman ang nobyo upang pakalmahin hanggang sa pumasok na ang mga doktor para i-revive ang ginang. Ngunit wala na talaga. Kinuha na talaga ito sa kanila. Totoong gusto niyang maturuan ng leksyon si Doña Beatriz, ngunit hindi naman gusto ni Mila na ito ay mamatay. Pero kung yun ang kalooban ng Diyos, ano bang magagawa nila kundi tanggapin lang? Ilang araw niyang kinomfort si Rafael dahil hindi nito lubos na matanggap ang pagkawala ng ginang. Gusto sana nitong masaksihan muna ang pagbabago ng ina, ngunit hindi na iyon nangyari pa dahil nawala na nga si Doña Beatriz. Kaya kung ikakasal man sila ay sa susunod na taon na. Ngayon ay hahayaan na muna nila ang sarili na maghilom ang lahat. Ipinagpatuloy niya ang pagmamanage ng mga negosyo ng daddy niya habang si Rafael naman ay ang pagpapalago ng negosyo nito. Pero syempre hindi sila nawawala ng time sa isa't isa at sa pamilya. Sa loob ng 1 taon, tuluyang naghilom ang sakit. Naka-move on na si Rafael sa pagkawala ng ina. Pwede na rin silang magpakasal pero syempre hindi naman nila minamadali yun. Ma'am, may mga tao pong naghahanap sa inyo sa lobby. Natigil si Mila sa pagbabasa ng mga papers dahil sa kanyang sekretarya. Gusto daw kasi ng mga taong yun na harapin niya ang mga ito, ayaw naman magtungo sa kanyang opisina. Wala tuloy siyang choice kundi puntahan lang sila sa baba. Hindi na natuloy ang sasabihin nang makita ang mga magulang niya, pati na rin si Manang Rosing at Lisa. May ngiti ang mga ito sa lobby, pati na rin ang mga empleyadong naroon. Ano ito, Jeannie? Anya sa sekretarya. Sorry po ma'am, napag-utusan lang po. Napakamot pa ito sa ulo. Maya-maya pa, nagsitabi ang lahat. Dumaan sa gitna si Rafael na may dalang bulaklak. Anong pakulo to? Kunwari ay inis niyang sabi sa lalaki. Ngunit ang mas kinagulat niya pa ay ang lumuhod ito sa kanyang harapan. Mila Garcia Asuncion, my soon to be Mrs. Tuazon. Will you marry me? Hiyawan ng pumuno sa building. Ang mga babaeng empleyado, kilig na kilig, ganun din ang mga lalaki. Yes, I'll marry you, sagot niya sa lalaki. Ayaw niya na ring patagalin ang pagluhod nito at syempre, nahihiya na rin kasi siya sa nangyayari. Mabilis na isinuot ni Rafael ang singsing sa kanya na para bang magbabago pa ang kanyang isip, tsaka siya nito hinagkan sa labi. I love you. Pinagdikit ng lalaki ang kanilang noo. Matapos ang proposal, ay nagkaroon ng salo-salo. Si Rafael naman ay napatingin sa kalangitan sa labas. Alam niyang naaalala nito ang mga magulang, pero kung nasaan man ang mga ito ngayon, siguradong proud na proud sila kay Rafael. 1 linggo lang ang naging preparation at ikinasal na silang dalawa. Gusto niya sana'y simple lang, ngunit ang daddy niya ay ayaw ng ganoon. Ganon din si Rafael kaya mananalo ba naman siya? Sabi pa nga'y double wedding daw, kasama din ang parents niya. Pero sabi ng nanay niya, wag na silang makisali, kaya nauna ang mga ito sa West na wala siyang kaalam-alam. Sa isang island na regalo ng daddy niya sila nag-honeymoon. For a week ay kanila munang iniwan ng mga trabaho at paperworks. Tsaka na lamang yun pagbalik. Sa ngayon ang mahalaga, sulitin nila ang oras kasama ang isa't isa. Wala nang gusto pang mangyari si Mila. Nakuha niya na kung anong gusto niya. At yun ang makasama ang taong mahal niya. And soon, madadagdagan pa silang dalawa dahil dinadala niya na ang magiging anak nila ni Rafael. Natupad na ang kanyang matagal na pangarap, ang magkaroon ng sariling pamilya.